Drinking coffee para iwas maging lazy. Motivated ako daily kasi nga ganito si Brody, that's so crazy, yeah. Kaya kesa naman tumulala at sa iba tumingala, sinimulan kong gumawa ng mga katagana, katakatakana. Kasi naman ko paano ko nalang to nagawa. Kumbaga sa katana palaging matalas, kasi lagi naman tong asayong ginamit ko na panulat na lapis ay lagi rin naman kasing nakatasa. At kaya yung iba na bigla sa iba, kasi kumpara dati biglang nag-iba. At sa kadabuga ng mga salita may kasama pang antugma, o diba? Kaya kada pili ko ng letra na parang nagiging baraha, binabalas ako na lang na akala mo, aakalain mo na parang sihiso ka. Welcome to our podcast, Meet Your Locals, MYL. Maraming salamat sa lahat na nag-follow, nag-like, nag-share, nag-comment sa lahat ng mga social media sites namin, nakinig ng Spotify. Maraming salamat sa inyo. And again, Kuis Gerald, syempre, meron tayong ulit guest. Brody. Brody. Isa to sa mga napanood ko na nag-excel talaga. Kasi hindi ko talaga akalain na mapupunta siya sa ganitong artistry. Nakilala ko siya na isang malupit na basketball player, and then ngayon lumulupit na sa pagdating sa pagra-rap. Welcome sa MOL, Ay, Brody. Thank you, brother. Yun, salamat sa pagpapaunlak sa amin. Kamusta? Yun, unang-una, thank you din sa pag-invite sa akin. So, ngayon, focus ako ngayon sa work ko eh. Pero yung topic natin ngayon is about sa rap. So, ayun. Yung pagra-rap ko kasi parang biglaan lang eh. Ang story yan, parang backstory kasi yan parang sa pandemic lang. Siyempre, pandemic. Kung sa mga nakakilala sa akin, ayun, makikilala nyo ako sa sports na basketball. Okay. Ayun talaga yung talent ko. Pero, siyempre, lockdown, bawal mag-basketball. So, anong magagawa mo nun? Bawal diba? mag-basketball pag wala kayong court sa bahay, no? Pero yun, siyempre, lockdown ka ngayon. Parang sa kwarto ka lang. Oo. So, ngayon, nagsa-sound trip lang ako, ganun. Tapos, parang may tumugtog na random sa YouTube. Parang beat lang siya. Oo. So, natuwa ako. Parang, uy, okay ito ah. Tapos, sinasabayan ko, may nasabi ako na word. Pero, syempre, parang random word lang. Paano, naisip ko, parang, ayusin ko kaya. Isulat ko kaya yung mga nasabi ko. So, doon nagsimula. Parang, ganun. Uy, ayos. Tapos, yung nakakabuo na ako, may binuo ko eh. Parang galing lang din. Parang freestyle lang siya, tapos sinulat ko lang siya. Pinost ko ngayon sa Facebook. Tapos parang ang daming nag-likes, tapos sabi, uy, okay ah, may ano ah. So nagulat ako, para sa akin kasi trip-trip lang yun. Oo, trip-trip lang. So, ayun, ang daming tas lumabas ngayon yung 44 bars challenge kasi Yun na yung pandemic. iba't ibang bars na. Yun na. 23 Oo. bars challenge, 44 bars challenge. Uso rin ng pandemic eh. Oo, uso yun. Miski nga ako, nagganon-ganon ako eh. Wala, trip nga lang, trip lang. Trip lang. Walang magawa eh, di ba? Yung pandemic na nga kasi, ang dami talagang umusbong talaga ng mga talento dyan eh. Oo. Di ba? Yung iba nahilig sa kung anong-anong bagay, yung iba naging cook bigla, naging chef bigla. Tapos, ang dami. So sa'yo, yun na. Kumbaga, yun yung na-unlock ko na talent Yes, ko. na-unlock mo. Ganda ng word na yun, na-unlock. Yun. Ganda ng word. Kaya, nagulat lang din ako sa sarili ko. Tapos, maraming nagsabi, uy, pwede. Tapos ako, sa sarili ko, hindi ako bumibilib kasi parang trip-trip nga lang. So, ayun, napakinggan ko yung yung mas na-inspired ako, yung Unli ni Flo G. Oo. Yun, parang, ang bilis, yun, angas na. Tapos, sumunod na, parang kinabisado ko, uy, okay din pala pag natuto ka mag-rap. Tapos, sumunod, 44 bars challenge na. So, yung concept kasi ng 44 bars challenge, parang motivation siya eh. So, ang ginawa ko nun, gusto kong gumawa eh. Ginawa ko muna, pinakinggan ko muna yung mga malulupit. Okay. So, ayun, after ko pakinggan yung malulupit na yun, pinagsama-sama ko yung mga, parang may sense na salita. Ganun. Ideas. Oo. Kumbaga, ginather ko yung mga magagandang message nila eh. So, after ko siya i-gather, pagsama-sama, parang sabi ko, ito, okay itong word na to, okay yung sentence na to. Isa-save ko yun. So, pag pinapakinggan ko na yung beat, doon na ako nakakabuo unti-unti. So, pandemic days, na-unlock yung Talent. talent. Yun. And then,
ang galing lang kasi, nandun ka na kagad sa sistema na tumingin ka muna doon sa mga na-achieve na yung ginagawa nila. Oo. So, ibig sabihin, yung talagang malulupit na. So, nag-gather ka ng mga iba't ibang ideas and then nakabuo na, yun na. Oo. Nandun na yung idea. Sim yun. 'Di ba? Parang hindi naman siya totally ginaya mo, but tumingin ka talaga at kumuha ka talaga ng idea mula sa kanila kaya nakabuo ka ng craft na malupit. Oo. Ganon, 'di ba? Ang galing nun. So magmula sa pag-unlock nag-gather, tapos paano nangyari? Paano yung sunod nun? Paano siya na nasundan? Nasundan. Parang, ayun nga, ang meron pang story yan, kasi nagpo-post ako sa Facebook. So, ayun, nakita ko may mga nanonood, may mga nag-like. Tapos parang, feeling ko pinag-itripan na ako, uy, pwede okay yan So, Parang sinasarkasam ka na. oo, pero yun pala, yung sa mga iba din, sa personal, uy, Brody, uy, parang iba sa feeling eh. Oo. Kahit hindi ka naman talaga, rapper sa feeling mo, pero pag nakita ka nila, okay. So, ayun, na-motivate ako. Tapos yun, yung mga after pandemic, nagkaroon ng mga rap contest, ganyan. Yun na. Yun na, Oo. parang doon ako na-expose. Pero kasi dahil pandemic nga, through video, Online. online. So yun, naglalatag sila ng parang tema. Tema. So ayun, yung tema na yun about sa mga kabataan. Syempre pa-contest na ng SK, Sangguniang Kabataan. Okay. Oo. So, yung meron tema tungkol about sa health. Meron naman tema kontra droga. Oo. As yun, nakakagawa ko. So, pero hindi ako nagko-focus sa pabilisan, yung mga paangasan. Okay. Nagko-focus ako sa mensahe. Oh, yun. Ang ganda nun. Nakuha ko yung point. Hindi mo kailangang may pagsabayan sa mga technicals. Sa mga technicalang speed rap. Diba? Yan. Yung mga pitch ng boses. Nag-focus ka dun sa mensahe. Mensahe. Solid yun. Diba? Isa rin yun sa pwede kong sabihin na maganda kapag sa mensahe ka nag-focus. Kasi unang-una, song yan eh. Kanta yan eh. Kanta. Diba? So, hindi naman porket mabilis kang magsalita, rapper ka na. Oo. 'Di ba? Nandun pa rin dapat talaga yung creativity mo sa paggawa ng message. 'Di ba? Totoo. So, yun na, nag-contest ka na, nagsumali ka na sa mga temang ganon. So, anong resulta nun para sa'yo? Sa akin, unexpected pa rin. Siyempre, parang yung talent na to, parang, kasi lumaki ako basketball talaga eh. Dati bola hawak ko, ngayon microphone na eh. Diba? Okay, ayos yun ah. Kaya parang nagulat ako sa pagkakaiba. So, ayun. Yun nga, fast forward, sumali ako ng rap contest through online. Online. Actually, 2 taon magkasunod. Naka-first place ako. Yun, solid. So, sa basketball, hindi ako kumita ng ganung pera, pero dahil sa pagra-rap, kumita ako ng 6K. Kasi first place, 3K yun eh. Oo. So, dahil sa pagra-rap, nagulat ako, naka 6K din ako dun Uy, yun ah. Okay dun. Tapos, after ng pandemic yun, pwede na lumabas yung mga tao. Sige. May insight ako doon. Okay. So, rap contest yun. Sabi mo nga, hindi ka naman talaga nasa rap scene, pero nakapag first place ka. I'm sure na meron talagang mga rapper na sumali doon. Meron. Yun. Ayun ang Meron maganda talaga. ron. Di ba? Na first time sumali sa mga contest and then nakabingwit kagad ng 2 kampyonato, ng 2 First trophy place. na first place. Oo. Nandun kagad yung motivation. Nakaya ko pala. Oo. Di ba? yun. Kaya ko pala makipagsabayan din sa gantong larangan. Di ba? Ang saya pala nito. At the same time, kumita pa ako. Yun. Totoo yun. Kumbaga sa akin, nag-serve yun as a good start. Kumbaga, una pa lang nakikita ko, may tiwala yung ibang tao sa akin. Ba't di kaya magtiwala ako sa sarili ko? Okay. Yun naman yung gagawin ko sa ngayon. Baka after nitong podcast na to, mag-release tayo ng kanta. Oo, Pero, mali natin, di ba? Kasi syempre, pag boring pa rin ako, nagsusulat-sulat pa rin ako. Yun, may mga unreleased ako. Baka, yun, next time. Maraming mga nakatago na unreleased. Di ba? Kumbaga, dapat kasi bago ka maglabas quality. Pangat yung labas ka na labas. Pag nalabas mo, solid na quality. Oo, dapat goods na yun. Kasi ini-spread mo na eh. Di ba? Ayun yung makikita nilang resulta. So, dun sila mag-focus, hindi sa yung mga pinag-isipan mo, pinagdaanan mo. Sa resulta sila mag-focus. So, that pag pinakita mo, yun na yun. Best na yun. Goods na agad yun. Goods na. Solid. And, paano ka matanong ko lang, bakit Brody? Yun. Di ba, sabi ko nga, yung backstory ko.
basketball talaga ako. Okay. So yun, syempre, di ba karamihan idol si Jordan, si Kobe. Ako, naging idol ko si Westbrook. Okay. Yun, Westbrook yun. Syempre, grabe yung era ni Westbrook dati. As yun, parang na-adapt ko yung laro niya, tas parang nahalin tulad ako sa kanya siguro sa build ng katawan, tapos sa stamina, yung gameplay. Oo. Kaya yun, parang Westbrook to, tas yun. Kaya, ano yung nickname ni Westbrook is Brody. Kaya, Ayun. sumakto Okay. din Brody. Kaya rin pumabor sa akin Brody kasi syempre, kapatid, di ba? Parang bro. Oo. Parang parang Oo. double meaning din. Brody. Parang, kumbaga sa kapilya naman, brother. Okay. Good. Brody. Ang ganda-ganda. Parang, nandun pa rin talaga yung element ng basketball sa'yo. Kasi, kay Westbrook So, hindi ka na lumayo Doon ka na rin kumuha ng pangalan mo no? Lalayo Tapos, ka the pa. same time, sa mga kapatid, talagang bro. So, Brody. Ang ganda. Hindi yung iba na walang minsan kasi kasi malaking factor yung pangalan no? Kasi yun na yung tatatak. yun na yung dadalhin mo Kasi pangit naman kung paiba-iba ka ng pangalan, no? Kasi, ayun yung tatandaan ng tao Kaya, dapat, pag-isipan mo na maigi para, ayun yung tatandaan nila sa'yo. At least maganda. Oo, solid. Paano ka gumagawa ng song? Paano ka gumagawa paano ka lumiletra? Asong, ako naman, yun na, syempre, di ba, una, nung 44 bars, nag-gather ako. Pero, para sa akin, ang importante dun, vocabulary. Okay. Dapat malawak yung kaisipan mo. Tsaka, kunyari, gagawa ko ng kanta, aalamin ko muna yung tema. Anong type ng song ba to? Love song ba to? Or fast rap, ganon. May trap, ganon. Kaya, actually ngayon, naguguluhan ako kasi minsan gusto ko mag-chill mode lang. Chill na mode. kanta. Pero, parang mas bagay daw sa akin yung mabibilis na rap. Kaya, yun. Tapos, gumagawa ko ng kanta, depende sa beat. Depende sa beat. Sa beat, Oo. yun. Kasi merong beat na hindi tutugma doon sa ginawa mo. Muna. Kaya, papakinggan mo muna yung beat. So, ayun. Kunyari, ang tema ko is parang for motivation. Paunti-untiin ko yun. Mag-focus ako nun, siguro mga 2 to 3 hours. Okay na yung kanta ko. Pero, buo na siya. Pero hindi pa, pulido. Okay. So, magpapolish ka pa. Nandun na yung blueprint ng kanta. Gawa na yung lyrics mo. Kasi everyday, mag-iiba yung nasa isip mo Pag pinakinggan mo bukas, ay, pangit pala to, papalitan ko ngayon. So, mas ma-enhance mo pa yung lyrics mo. So, siguro, sabihin natin, 5 days maximum or 1 week. Okay na yun, pulido na yun. Kumbaga, nalinis mo na parang na-adjust mo na yung mga hindi mo nagustuhan na lyrics nung una. Na-adjust mo na. Okay na yun, pulido na yun. Tsaka mo ngayon siya i-record. Kaya, ngayon, ayoko muna mag-record kasi nga, wala pa akong magandang recording. Okay. So, parang, sabi mo nga kasi, gusto mo pag naglabas ka, solid din. Solido. So, maganda rin yan kasi, ayaw mong magparinig or magpakita sa mga viewers mo ng basta-basta lang. Oo. 'Di ba? Maganda yung mapapakinggan nila, quality. Yun. Ang ganda. Tapos, si Brody, as a rap artist, saan ka mas tingin mong writer? More on love song ka ba? Ano yung mas tingin mong strength mo? Sa akin, nakikita ko na ngayon. Hindi ako pang love song Okay, Lover boy lang. Sa akin lang, parang moral motivation. Kasi, ang goal ko is makamotivate ng iba. Kasi nalintulad ko siya sa pagbabasketball, sa pag-gym. Parang, once na nakikita ka nila, namomotivate sila. So, ginawa ko yung sarap. Parang inadapt ko. Yung ganun. Parang self-improvement, ganyan. Parang, paano mo mas mag-grow yung sarili mo. Yun. Okay, doon ka sa ganun tema. Mas nag-enjoy ka sa ganun tema. Okay. Pero may mga love song ka rin. Meron din, pero kasi nakakagawa ko nun, yung pag-inspired ka. Pag-inspired. May nagawa ko one time, so matagal na yung pandemic, inspired ako sa isang babae. LDR kami nun. Ako yung tipo ng tao na hindi mala LDR parang nangina ako nun. Pero tuloy-tuloy, kapatid siya kapatid. Kaso ang layo niya, sa Davao, ilang bundok yun. Kasi yun, grabe. Kaya yun, na-inspired ako sa kanya. Ginawan ko pa rin ng kanta. So, ang daming viewers nun. Yun yung pinakamarami kasi nga,
parang ang ganda ng resulta pag inspired ka. At maganda yung resulta dahil experience mo talaga. Oo, isa rin. 'Di ba? Marami na akong nakakausap na rap artist na ang ganda raw talaga kapag mismong experience mo yung nalalapat mo dun. Oo. Kaya, 'Di ba? may pinanghuhugutan ka. O yun, Ganun. malalim yung pinanghuhugutan mo eh. Iba Kaya paglabas nung song, solid. Talagang naramdaman ng tao. 'Di ba? Kasi yung gumagawa ka ng mga song nang wala lang, ganyan, trip mo lang. Maangas ako yung mga Oo, trip mo lang na ganyan. Wala. Wala. Hindi ganoon ka solid yung epekto sa tao. Oo, yung impact, Hindi ka tulad iba. kapag yun, tulad niya LDR ka tapos na-inspire ka dun sa ginagawa mo na yun. Mm-mm. Talagang tumago sa tao, 'di ba? So, Iba. more on motivational songs or rap song yung mas gusto mong ma-achieve. Bakit? Kasi ako yung tipo ng tao na gusto ko lagi ako nakaka-inspire ng tao. Tapos, kahit di ko naman kilala yun eh. Pero, na-inspire ko yung tao. Masaya na ako dun eh. Dun palang panalo na ako yung makaka-inspire ako ng ibang tao. Yung marinig lang yung magandang mensaheng gusto ko iparating. Okay na yun. Goods ka na doon. Panalo na ako dun. Oo, panalo na. No? Kahit di ako manalo sa ibang bagay, basta makashare ako ng maganda. Yung Okay yun. lalo na kapag biglang may nabagong POV sa'yo, yung point of view nila na Oo. narinig yung song na ginawa mo tapos pinakinggan nila, then nabago yung mindset nila na, teka, kaya ko pala. Oo. Teka, hindi dapat ganito. Dapat hindi ako naglulugmok ng ganito. Yung mga ganong tema ba? Kumbaga parang nagpapayo ka na in a rap way. Parang, Nagpapayo ka, creative way. oo, creative Oh, way. hindi yun siya yung basta payo ka lang. Merong creative way na masarap pakinggan. Mm-mm. Parang ganon. So, ang ganda ng ganong sistema na makapag-inspire pa rin talaga ng tao. Oo. Importante. Parang ano na kasi, no? Parang sa atin kasi tapos na tayo sa payabangan. Eh. Oo. Sawa na tayo dyan. Diba? Kumbaga graduate na tayo dun Oo, eh. tapos na tayo dyan eh. Di ba? Parang doon na tayo kung paano tayo makapag-inspire at Sa mga susunod na generation. ano yung mapapasa nating maganda naman sa mga young gen, sa mga young gods nga na sinasabi ko. So, in a way na pagsusulat, ano yung mga instances na pwede mong ma-share sa atin na kailan masarap gumawa ng song? Masarap. Para sa akin, kasi nagawa ko, mag-isa lang ako. Tapos, para focus ka lang. Gumagawa ako, mag-isa lang ako sa kwarto ko. Tapos naka-earphones. Tapos, nag-try ako sa Facebook. Mag-post ako. Sinong comment dito, sino gusto gumawa paggawa ng kanta. Tapos may mga nagko-comment. As yun, parang, eto. Tapos parang, may friend ako na nag-comment. Ginawa ko ng kanta. So, nag-focus ako dun. Ganun yung magandang best time na gumawa ng kanta. Pag-focus ka. Nasa solo ka lang, ganun. O kaya, meron kang parang, ano bang tawag dun? Pinanghugutan, ganyan. Oo, ayun, tama yun, pinanghuhugutan mo. Kaya, dun ka makakuha ngayon ng idea na motivation na gawin yung kantang yun. Nakagawa ka na ba ng song na hindi mo na-experience pero na-experience ng ibang tao? Meron. Kasi parang na-inspire kang gawan parang na-inspire kang gawan ng kanta yung kwento ng ibang tao. Meron din. Ako naman kasi, sa paggawa naman, parang nilalagay ko yung sarili ko dun sa kwento. Kunyari, hindi naman ako broken, pero yung kanta pang broken. So, iisipin ko broken din ako para madama ko yung paano maging broken. Siyempre, naging broken na rin ako. Kaya, nilalagay ko yung sarili ko dun. Kaya, okay. meron one time na may nagawa akong kanta, pang broken, pero may girlfriend ako nun. Nag-selo siya. Para kanino to? TH siya. Kaya, ayun. Pero, okay naman. Kumbaga parang sample ko lang yun. Okay. Nailagay mo. Nakita ko yung factor dun, no? Parang ano yun, no? Siguro sa partner talaga na bakit gagawa ng pang-broken song eh? Hindi ka naman broken. Ano yung sinabi mo? Sabi ko, hindi. Kumbaga parang ano yan. Kumbaga, talent yan eh. Inilalagay mo yung sarili mo dun eh. Diba? So, hindi man ako broken, pero nagawa ko yun. Ibig sabihin, mahirap-hirap din yun. Oo, mahirap yun. Kasi tatanungin niya yun eh, saan ka kuha ng inspirasyon na to? Diba? Parang ganun, no?
Pero kumbaga, in-adjust mo lang yung ano mo, sarili mo lang sa situation na yun. Kumbaga, marunong kang ilagay yung sarili mo sa sitwasyon na... Doon na papasok yung artistry. Okay. Na doon na papasok yung pagiging artist ng isang tao. Kahit hindi ako nandun sa situation na yon, naiisip ko siya kasi reality yon. Oo. Na nangyayari talaga yun sa isang tao. Na hindi porket hindi ako broken, hindi na ako pwedeng makagawa ng kanta na to. Yun. 'Di ba? Mm. Yun yung nasasagap kong energy. Yun yung nasasagap kong gawin parang ganun Ayun yung hindi minsan natin ma-explain as an artist talaga. 'Di ba? Minsan na ba't parang gusto kong gumawa ng tungkol sa pera, parang ganun. Tamad ako. Parang ganun. Ba't gusto kong gumawa ng love song, wala naman akong girlfriend. Oo. Parang ganun. So walang pinagkaiba yun ang nakikita ko kasi doon na pumapasok yung artistry mo. Na kahit hindi ka nandun sa situation na yun, artist ka nga diba? Ilalagay mo. Ilalagay mo doon. Walang pinagkaiba yun sa artist na sabihin na natin mga painters. Yung mga Painters. gumagawa ng mga murals, ng mga paintings. Paano sila nakagawa ng universe? Nakarating ba sila doon? Sim. 'Di ba? Imagination. Paano nila nakita na ganito yung pwesto ng buwan, pwesto ng stars, ganyan yung universe, nakarating ba sila doon? Totoo. Hindi. Vision. Because of their artistry, their imagination, lahat na ng naiisip nila, nailagay na nila sa isang rap. So ganun din sa rap. 'Di ba? Parang nailagay mo na siya doon kasi yun na yung doon na pumapasok yung artistry talaga. So solid 'yun. Thanks. And yun nga sa pagsulat ng kanta, sino yung mga nilook up mo rin na parang mga nilook up mo mga artist pagdating sa pag-rap? Kasi Sabihin na lang natin, sige, sa mga locals na lang. locals. Bigyan mo ko ng 3. Kung may 3 Oo. So ayun nga, 'di ba, parang produkto ko ng pandemic. So ang nag-boom jam si Flo G. Flow G. Pero after kay Flo G, parang tumingin ako sa mas mga nauna. So na-inspire din ako kay Glock 9. Glock 9, Siyempre, Looney. Looney. Glock 9, Looney, tsaka Flow G. So, Pero may dadagdag ako. Gusto kasi quality din tong idol ko na to, si Gio Ong. Gio Ong. Iba din yan. So, iba din yun. Bigyan kita ng tanungin naman kita sa mga insights. Ano yung masasabi mo ngayon sa mga thirst trap rap ngayon? Sa mga thirst trap? Thirst trap. Yung mga umuuso ngayon ng mga kanta. Ano yung insights mo sa mga yun? Insights. Kasi yun yung trip nila. Walang masama dun. Pero parang depende kasi sa panahon talaga Pero kasi kung yung passion meets rap, hindi ka makikiuso Kumbaga, kung ano ka yun ka, ba't mo babaguhin? Ba't ka dun? Pero di rin masama yun. Okay, oo. Di ba? Kumbaga parang creative yun. Parang, kumbaga parang flexible ka, nakakasabay ka sa ganito. Pero sa mga thirst trap, parang kasi, yung message na kasi parang sa akin, di ba, focus ako sa message Parang tungkol sa Mga parang, baliko. alam nyo na, baliko. So, syempre sa mga kabataan nanonood. Di ba? tama. Yun yung gusto kong makuha na message doon. Oo. Kapag ikaw as an rap artist at nakatingin ka doon sa mensahe, tingin mo ba mas gugustuhin mo magpakalap ng mga maling mensahe? Di ba? Tuwan-tuwa ka doon sa ginagawa mo tapos yung mga kabataang mga ina-impluwensyahan mo, okay lang sa kanila na ganun yung gawin nila. Kasi influencer ka So, maraming nakikinig sa'yo. So, dapat iingatan mo yung mga nakikinig sa'yo. Tama yun. Kaya, dapat, pag naglabas ka ng message, quality. Kumbaga, parang may sense. May matututunan sila. Hindi yung Yes. parang iba di ba? Oo, iba. Tama. So, iba-iba tayo ng tinitingnan. Iba-iba tayo ng view. Pero sa view namin, o sa view ni Brody as an rap artist and nag-focus more on message ng kanta, mas magugustuhin namin na mag-spread ka ng mga magagandang message, di ba? Kaysa na sige, gumawa ka ng mga iilan, pero sana, mas maglabas ka sana ng mas makakatulong naman sa community. Yan. 'Di ba? Mas goods naman siguro Totoo 'yun, 'di ba? Kasi marami na silang ganoon So, sa mga nag-uumpisa siguro, sa mga nag-uumpisa na gumawa ng craft or papasukan ng rap industry,
kung kaya mo namang gumawa ng mga makahulugang message at tingin mo makakapag-inspire sa mga young generations natin or what, tingin ko, mas okay kung gawin mo yung ganung bagay, yung ganung Totoo. mensahe. 'Di ba? Don't get us wrong na hindi namin sinasabi na masama yung ginagawa nilang magpakaalam ng mga ganong Oo, message. Trip nila yun. Trip May nila kailangan yun, ng trip di ba? tayo. Ang amin lang dito, kung kaya mo makapag-influence sa tama, doon na lang tayo. Totoo yan. Di ba? So, magbabalik ang MOL. Welcome back to our podcast, MYL. Nandito pa rin kami ni Browdy. And tuloy-tuloy tayo. Kamusta yung ano yung pinaka struggles mo sa paggawa ng kanta? Ano yung tipo na nahihirapan ka, ganun? Ano yung pinaka struggles niyan? Nahirapan ako. Actually, mahirap siya. Kasi pag-iisipan mo maigi yan eh. Mm. Tsaka, ano yan, parang, ang ginawa ko kasi nun, parang, mas nag-aral pa ako ng mga iba-ibang words. Kasi, kung mag-stick ka sa word na alam mo lang, hanggang doon lang yung limit mo. So, papalawakan mo yung vocabulary mo. Para, tas doon ka makakahanap ng mga choice of words mo na magagamit doon. Para maging quality rin yung kanta mo. So, ibig sabihin, isa sa mga struggles mo sa pagsusulat is yung sa vocabulary. Vocabulary. Ano ka ba? Yung mas gusto mo, mas pinapalalim mo pa? Yung isang word. Halimbawa, imbis na kunin. Di ba may ganun eh? Kunin. Di ba yung ibang wording dyan? Dakutin. Di ba? Ganun yan eh. Oo. Kunin, dakutin, kuhain. Kuhain. May ano ka ba sa mga ganung technicals? Oh, may ganun kasi para maitugma mo rin. May mga syllables kasi yan eh. Oo. Kaya doon mo siya, nag-iisipan mo maigi. Kunyari, kumbaga, sa iba, maingkumpara, mga parang ganun. Kailangan mo siya may rhymes, tapos pag-iisipan mo yung syllables. Kaya dapat marami kang alam na words. Hindi lang basta-basta yung kung ano lang masabi mo. Tsaka dapat hindi rin napaulit-ulit. Baka mamaya nagkumpara ka na dun sa isa, dito naman sa pangalawa, kumpara ka pa rin. Oo. Okay. Kasi para sa tenga nila, iba, uy, ayos to. As habang nagra-rhymes ka, quality din yung naririnig nila. Diba? Hindi lang siya basta na nauulit or what, ganun. More, pag sumusulat ka sa vocabulary mo ba, mas gusto mo solid na Tagalog or meron kang hinahalong mga English? Kasi, nung una kasi, kaya parang ang daming kasi nagka-taglish ako, parang ganun. Pero, napanood ko yung Luniversal. Karamihan dun, parang, nagawa ko to, okay. Pero may mga natutunan pa rin ako dun. Parang, sabi kasi ni Looney, kung Tagalog ka, Tagalog. Kasi parang hindi ka naman nagpapatawa na parang i-taglish mo. Pero, nakuha ko yung point niya. Pero, syempre, nasa strategy mo pa rin. Kung paano mo siya paano ba yan? Mailalabas. Kung paano mo siya madideliver. Ganun. Kung okay naman, taglish ka, di go. Kasi ganun ka eh. Pero mas quality pa rin yung pulidong Tagalog. Tas nauunawaan. Kahit di mo masyado laliman, basta maunawaan lang. Okay na yan. Kasi mahirap din naman yung masyadong malalim. No? Oo. Walang makikinig yan. Ay, mga sa modern, tayo. parang hirap din silang intindihin, no? Oo. Oo, sa bagay. So, parang hindi masyadong mababaw, hindi masyadong malalim, sakto lang. Sakto lang. Naiintindihan din ng average na depende na lang din kung gusto mong laliman, kung mga sabihin na lang natin yung market mo is mga pangmalalim na tao, gano'n. Pwedeng gano'n, di ba? Ayun. Pero kung yung message mo or yung song mo, gusto mong ma-market yung mga pangkaraniwang na tao lang, na typical na kabataan, typical na tao lang or what, medyo i-segregate mo lang ng parang igitna mo lang, yung nauunawaan lang din nila para madali nilang maintindihan. Totoo yun. Di ba? So, yung message ng song, madali nilang nakaka-catch up. Parang ganon. So, solid din kasi importante talaga yung choice of words mo. Choice of words. Parang importante talaga na naghihimay ka rin ng mga salitang gagamitin mo. Mga kabuluhan. Mga kabuluhan. Tapos, hanggat maaari, yung wording mo, madali nilang makatch up talaga.
Pwede. Kung ba in short, pangmasa dapat. Oo, pangmasa. So, yun yung nakikita mong market mo rin. Oo, ganun. Kumbaga sa ano, madali ka nilang makatch up, gano'n. Oo, So, pangmasa. Pag si Brody, pinakinggan nila yung mga songs neto, pangmasa. pangmasa. Yan. So, nakuha ko yung point. And, ano pa yung mga gusto mong, ma-achieve? Kumbaga sa ano, parang, si Brody, ano pa yung mga gusto niyang gawin sa pag-rap? Sa pagrarap. Syempre ngayon kasi, sa reality tayo, kasi focus tayo sa work, so, kulang yung oras natin. Pero soon, baka after nitong podcast na to, gawin ko talaga. I-push Oo. ko kasi di ba nag-my day ako na parang ayun, ang dami So may nag-yes. So marami rin talaga naniniwala pa rin saan. So ayun, baka itutuloy ko talaga siya. Tsaka, tawag dito, may bala ka bang gumawa ng album mo, EP mo, ganyan? Ayun. Actually, may yung mga unrelease ko. Ano ko siya eh, bago ko siya i-release, iniipon ko muna. So may nag-tip din sa akin na tropa ko, gumagawa din siya ng mga music. So yun. Ba't di ka maglabas ng album na isahan na lang para at least may sumikat man doon na isa, madadamay yung ano na yun, yung ibang music doon. So i-view din nila. Parang paano ba yun? Parang, kunyari, mga Chris Brown, ganyan. May isang kanta lang siya na sumikat, pero pag pinindot mo yun, album pa din, so ma-view mo rin yung ibang So ganun daw yung technique. Parang Oo. kailangan maglabas ka ng quality tapos album na para isahan na lang, nandun na lahat. Gano'n ka-importante yung nakikinig ka rin sa mga tips? Tulad ng sinabi mo kanina na may nag-tips sa'yo na ganito dapat yung ginagawa. Gaano ka-importante yung marunong kang makinig sa payo, sa critics ng iba? Napaka-importante yan. Actually kasi, hindi ko siya sa rap na nai-apply dati. Talagang, pa yan eh, di ba basketball nga ako? So, sabi ng tatay ko, be coachable. Kahit marunong ka pa rin, hindi naman sapat. Kanina, sabi ko, dapat yung limit mo, taasan mo pa. Kasi kung hanggang doon lang yung kaalaman mo, hindi ka pa mag-explore. Hanggang doon ka lang. So, dapat coachable ka pa rin. So, sa pagiging rap, kailangan makikinig ka pa rin sa tip na ibang tao. Kasi pwede mo naman siya pag-ipu-ipunin eh. So, kunyari, positive sa'yo yun, i-grab mo yun. So, i-apply mo sa sarili mo. Pero kung yung tip niya sa'yo, parang hindi naman applicable sa'yo, ganun. Di, mo? Parang negative na... Oo, negative sa'yo. pang down lang. Hindi naman masamang makinig eh. Diba? Kasi meron kasing mga ganun, no? Yung mga payo na alam mong makakatulong talaga sa'yo. Oo. Kahit pa sabihin mong critics pa yan, parang nag-insight siya dun sa kanta mo na pinakinggan niya yung kanta mo tapos sinabi niya dapat mas okay tong ganto, mas okay tong ganto. Totoo. And mas good siguro kung ito yung wording na sasabihin mo, ganyan. Ayun yung tinatawag na good critics eh. Oo. Pero yung pag sinabi niya pag sinabi na nila na okay, nagpayo na sa sa'yo na huwag mong gawin yung mga gantong bagay kasi pangit sa'yo, hindi bagay sa'yo. Parang gano'n. Oo. So, doon na pumapasok yung negative critics na. So, marunong ka rin dapat talagang tumingin ng mga ganong critics Totoo na yan. kapag ka good sa'yo at makakatulong sa'yo, I-apply mo sa'yo. i-apply mo. Pero kung tingin mo naman na hindi, huwag mo na lang pansinin. I-left mo na yon kasi unang-una hindi naman yung makakatulong sa'yo. Diba? Gawin mo na lang sigurong gasolina rin yung mga ganong negative side na papakita ko sa inyo na mali kayo. Oo. Parang gano'n. Kumbaga yung negatibo gagawin mong positibo. Oo, parang sige, mag-comment kayo na mag-comment ng hindi maganda sa akin. Binibigyan nyo lang din ako ng reason para ituloy ko to. Totoo yan. Diba? Kumbaga gawin mo inspirasyon yun, mga Oo. hindi naniniwala sa'yo. Para pag tumagal, ito yung So, doon pa lang sila maniniwala. Kaso, wala na eh. Oo, parang ginawa mo na ring stepping stone yung mga negative critics sa'yo. Oo. Kasi may nakausap din akong ganyan eh, na kapag may nagsabi sa'yo na hindi mo kaya, huwag kang maniwala doon. Maniwala ka doon talaga mismo sa sarili mo na kaya mo talagang gawin yan. Mas pag-igihan mo pa. Mas Doblehin mo pag-igihan mo pa. pa. Parang ganon. So, sa pagiging rap artist mo naman, paano mo parang ano yung pinaka fulfilling naman sa'yo? Fulfilling. O yung parang sa'yo, masarap sa pakiramdam para sa'yo as an rap artist Sa akin, masarap sa pakiramdam ko. Meron yung yung mga hindi ko alam naniniwala pala sa akin. Biglaan na lang. Oo.
Akala mo hindi nila Oo. napapansin, di ba? Kasi syempre ikaw sa'yo, trip-trip nga lang, tas sabay yun. Nagugulat ako, nagre-react sa ano ko, tapos sa mga chat, uy, tuloy mo yan. Ganun. May mga naniniwala na hindi mo ina-expect na maniniwala. Kaya parang dun pa lang, parang ano na yun eh. Good start na yun, parang pampaboost na yun eh. Ituloy mo. Parang ayun na yung mga calling nila na tuloy mo. Kasi parang nakikitaan ka nila ng potential. So pag may naniniwala sa yung isa, ituloy mo lang. Kasi dadami yan sila eh. So, yun yung masarap sa feeling na. Yung merong nakaka-appreciate sa'yo, Totoo yan. merong naniniwala sa'yo. Gano'n ka-importante yung wordings na minsan nga makakuha ka pa ng suporta dun sa mga tao na hindi mo akalaing sumusuporta Oo, pala sa'yo, no? Totoo. Eh, sarap din sa feeling yung gano'n, no? Parang ayaw mo silang i-fail. Di ba? Gusto ko, yung sinasabi nyo sa akin or yung paniniwala nyo, patutunayan natin yun. Totoo yan. Di ba? Parang solid yung ganong aspeto na gusto mong i-fulfill din yung pangarap nila para sa'yo. Parang Totoo. gano'n, no? Parang- Napakalalim, no? Pero ang sarap lang kasi damahin na kahit merong isa lang talaga Isa na naniwala lang. sa'yo. Kahit nanay mo lang. Oo, kahit yun nga lang eh. Pero, Parang wala lang, bagas ano, hindi na kailangan ng iba pa eh. Family side, di ba? Loved ones, relatives or what. Doon na lang, solid na tayo doon. pero paano pa kayo yung mga hindi mo in-expect na naniniwala sa'yo? Naniniwala pala. Ang sarap sa feeling. Parang, uy, Solid yung ganong... nakikita nila na yung ano mo, kumbaga yung talent mo, na-appreciate nila. So, Brody, ano yung mga abangan namin sa'yo? So, abangan. So, ayun, dahil nga na sa mga naniwala sa akin, parang sila yung naging motivation ko ngayon na sige, ituloy ko to. Kasi tumigil ako eh. Baga nag-focus ako sa mga ibang bagay. Pero nakikita ko may mga naniniwala. So, itutuloy ko siya. So, malay natin kung saan tayo makarating. Ngayon pa lang nakarating tayo dito eh. So, Thankful na tayo dun. So, sa TYL tayo. So, isa na ang MYL na MYL. isa na yung MYL sa naniniwala sa'yo kaya ka nandyan. Salamat. Diba? Hindi ka ipipm ng MYL at hindi kayo namin i-invite dito kung hindi kami naniniwala sa'yo. Salamat. So, bago tayo matapos, bigyan mo kami ng isa lang. Isa. Anong word? Word lang, isa. Anong word yon? Ano yung pinanghuhugutan ni Browdy? Bakit niya gustong ituloy yung rap? Doon pa ako nahirapan sa isa na lang yun. Hindi, sa akin, isang word na pinanghuhugutan ko. Kasi common na yung motivation eh. Ano ba? Parang, hindi, ito na lang. Para general na lang. Integrity. Integridad. Oo. Kasi, yung alam mo yun, pag may integrity ka, ay, di ba sabi ko nga, gumagawa ko ng kanta mag-isa lang. Yun, kahit walang nanonood sa'yo, walang nakakita sa'yo, pero ginagawa mo yung bagay na yun. Integrity yun eh. So, sa lahat ng bagay, may apply mo yung salitang integrity. So, ayun, para sa akin, integrity. And that's it. Meet Your Locals, episode ni Browdy. Meron ka bang mga gustong i-shoutout? Mga batiin or what? Ay, meron. Marami. Siyempre, shoutout na natin mga yan. tropa beats natin dyan. So, ayun, mga GV Boys, SSD. So, ayun, sa mga taga-local ko dyan, sa mga Ibayo, Severina, mga kapatid. So, yun, kung napapanood nyo to, yo, shout out. Tapos sa mga kababata ko dyan, let's go. Yan, shoutout din sa mga, syempre nabanggit mo yung mga kababata. Mga kababata din ni Coach Oo. Gerald. Shoutout Kababata. din sa mga taga-kaingin, syempre yan, kila tawag RJ, dito. yes. Eh? RJ, kayo boss Okay, RJ. kay RJ, kay tawag dito, kila Lady Beth, kila Mary Jane, kay Duday, kay Lilay, sa lahat ng kay Jericho, kay Angelo, sa lahat, sino pa ba? Marami pa yata akong dinabanggit, pero thank you sa support ninyo. And then, syempre, shoutout ko rin, syempre, yung aking girlfriend naman, Yes, alright. si Jazz, ayun. I love you. Yan. And that's it. Our episode today, Meet Your Locals. Lagi namin sinasabi, it's not about achievements, it's all about your story. It's not about the wins, it's all about the game. Tama ba ako?
So, yun lang. Maraming salamat sa inyo. Meet Your Locals. Follow nyo kami sa lahat ng mga social media sites. Spotify, follow nyo kami dyan. Marami pa tayong aabangan. Marami tayong movement na gagawin. Makakaasa kayo na marami pang mga solid na episodes na parating. Yun lang. Maraming salamat sa inyo. To God be the glory. Meet Your Locals. This episode is now signing off. Peace out.